Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan. Si LeBron James ay nasa huling taon na ng kanyang kontrata sa Los Angeles Lakers. Kung magtatapos ang season nga ng Lakers sa first round ng playoffs, ay dito na din magtatapos ang kontrata ni LeBron. Ibig sabihin ay free agent na siya sa darating na off-season at malayang lumipat ng team. Ganun pa man, ayon sa report ni Brian Windhorst ng ESPN na siyang nagko-cover kay LeBron simula pa noong high school ito. Ayaw nga daw ni LeBron na umalis sa Lakers at gagawa ng paraan ng dalawang kampo upang mapanatili ang 4-time MVP sa Lakers. Subalit may isa nga lang na problema dito at yan ay si Austin Reeves dahil free agent na din nga ito sa darating na off-season at inaasahan na makakatanggap siya ng malaking offer sa ibang mga team. At kung nais din nga ng Lakers na mapanatili si Austin Reeves, kailangan nga nilang tapatan ng offer ng ibang teams o at least dikitan man lang ito considering na lugi na sila sa taas ng tax sa California. At kung tatapatan naman ng Lakers ang offer ng mga team kay Austin Reeves ay magkukulang naman sila sa pangsahod kay LeBron. So ito nga ang kailangan nilang pag-usapan dito. Dahil walang duda na napakahusay pa din nga ni LeBron at nag-average pa din siya ng 21 points, 6 rebounds and 7 assists per game on 52% shooting sa field. Subalit andun din nga ang realidad na anytime nga ay pwede na siyang mag-retire. Kaya naman hindi na willing ang mga teams na mag-offer ng max contract sa kanya. Subalit baka naman mabago pa ito, depende na lang nga sa ipapakita ng 4-time NBA Finals MVP ngayong playoffs bilang ang number 1 option ng opensa. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang pinagbigyan naman ng NBA sila Cade Cunningham at Luka Doncic, pareho nga silang kinapos na maabot ang 65-game limit para mag-qualify sa mga end-of-season awards kahit na obviously ay disturbing sila nito kung stats lang naman ang pag-uusapan. Matapos na mapag-usapan ng NBA at ng NBPA o National Basketball Players Association ang kanilang sitwasyon, pinayagan nila na mag-qualify ang dalawang player na ito. Si Luka nga ay naglaro ng 64 games, 1 game short lang nga siya at ganun din si Cade Cunningham. Ginawa ang rule na ito upang malimit ang pag-load management o sadyang pagpapahinga ng mga players. Balit ang dalawang player na ito ay nagpahinga dahil sa mga lehitimong injury tulad ng collapse lung injury ni Cade Cunningham sa dulo ng season at mga bagay na personal tulad ng mga ganap sa buhay ni Luka Doncic at ng kanyang pamilya. Si Anthony Edwards ay nag-file din ng request sa NBA na pagbigyan din siya, subalit denied nga ang request niya mga kaibigan. So ayun nga po mga kaibigan, qualified pa din si Luka at Cade Cunningham sa MVP race at maging parte ng All-NBA team matapos sa mapagbigyan ng NBA at ng NBPA. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.